Sa iba pang balita sa labas ng bansa, Russia pumayag na sa tigil putukan sa Ukraine pero limitado lang. At dalawang astronauts na hindi inaasama stranded sa outer space sa loob ng 9 na buwan nakabalik na sa Earth. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Umalingaw-ngaw ang sirena sa Kyiv matapos ang naging pag-uusap tina Russian President Vladimir Putin at US President Donald Trump. Ayon sa White House, pumayag na ang Russia sa 30 araw na tigil putukan, bagamat saklaw lang nito ang mga energy infrastructure ng Ukraine. Bukod sa paghinto ng mga pag-atake sa energy facilities, magkakaroon din ng pagtigil sa pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Black Sea. Suportado ng Ukraine ang tigil putukan sa energy infrastructure, pero nanindigan si President Volodymyr Zelensky na mas kailangan nila ng weapons ngayon dahil nagpapatuloy aniya ang mga hakbang ng Russia para pahinain ang Ukraine. Ipinunto rin nito ang kondisyon ng Russia na papayag lang sa full ceasefire kung ititigil ng West ang pagbibigay ng military aid sa Ukraine. Sa Gaza naman, pumalo na sa mahigit 400 individual ang nasawi sa panibagong airstrike na inilunsad ng Israel sa Gaza. Ito'y matapos ang 2 buwang tigil putukan. Ginawa ng Israel ang pag-atake para mapilitan ng Hamas na palayain ang lahat ng kanilang bihag, kung saan nasa 6 na pupa ang nananatili sa kamay ng militanteng grupo. Babala ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, simula pa lang ito ng matinding pag-atake at asahan pa ang mas mabigat nilang aksyon sa mga susunod na araw. Mababatid na magdamag na nagsagawa ng airstrike ang Israel sa Gaza. Matapos naman ang hindi inaasahang pagka-stranded sa kalawakan sa loob ng 9 na buwan, nakabalik na sa mundo ang NASA astronauts na sina Butch Wilmore at Suni Williams. Dakong 6:00 ng hapon sa Florida nang bumagsak ang 2 astronaut sa karagatan ng Tallahassee sa Florida. Nagdiwang naman ang mga nasa control matapos ang matagumpay na paglapag ng mga astronaut sa karagatan. Ang 2 ay pawang test pilots na mananatili lang sana sa International Space Station sa loob ng 8 araw noong Hunyo. Pero nagkaroon ng problema ang sasakyang Boeing Starliner pabalik sa mundo. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.